Usap-usapan sa bayan ang kasawiang sinapit ng kahabag-habag na si Tandang Selo. Ang ilan ay nagbibigay pansin habang ang iba naman ay nagkibit balikat lamang. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisi. Ang tenyente ng Gwardiya Sibil ay tumanggap ng utos upang samsamin ang lahat ng armas at kanyang tinupad dahil sa katungkulan. Nang bihagin si Kabesang Tales ng mga tulisan, nilusob niya ang mga pook na pinagtataguan ng mga tulisan at nag-uwi ng 5 o 6 na kanyang pinaghihinalaan. Nang nalaman ni Padre Clemente ang balita, agad itong naghugas kamay upang protektahan ang sarili. Sinabi niya na wala siyang kasalanan sa nangyari kay Kabesang Tales at sumunod lamang siya sa batas sapagkat ang pagsunod sa batas ay dapat lamang gawin. Nalaman ni Hermana Penchang, relihiyosang pinaglilingkuran ni Huli, ang nangyari at hindi napigilang bumigkas ng 2 o 3 Sus Mariosep. Ani pa nito, kung kaya't tayo'y pinadadalhan ng Diyos ng ganyang parusa, sa kadalasan ay dahil sa tayo'y makasalanan o kaya'y mayroon tayong mga kamag-anak na makasalanan na dapat sanang turuan natin ng kabaitan, ngunit hindi natin ginawa. Tinutukoy niya rito si Huli na nasa kanyang paningin ay makasalanan. Dahil dito, di pinansin ni Hermana Penchang na madalaw ni Huli si Tandang Selo. Sa halip, kailangan ng dalaga na mag-aral ng dasal at magbasa ng mga aklat mula sa mga prayle. Nang sa gayon, mabayaran ng 250 piso. Inutos pa sa katulong na paulit-ulit basahin ang aklat na tandang basyang makunat. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang naipong salapi at matubos si Huli. Nagsasaya ang mga prayle dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Tales at kanilang sinamantala ang pagkakabihag dito upang kunin ang lupain nito. Nakalaya si Kabesang Tales sa tulong ni Huli at nang dumating si Kabesang Tales sa sariling tahanan, nakita niyang iba na nagmamay-ari nito pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi halos nakapagsalita sa buong maghapon. Kinabukasan, sa gitna ng pagkakamangha ng buong bayan, bigyan na lamang ang pagtataka ng lahat na makituloy sa bahay ni Kabesang Tales ang aleherong si Simon. Maraming nagtataka dahil sa kabila ng yaman ni Simon ay mas pinili nitong tumuloy sa bahay ni Kabesang Tales upang mamalagi ng 1 araw at 1 gabi. Dala ni Simon ang pagkain at 2 katulong. Nagtanong siya ukol sa kalagayan ng mga daan at kung sapat na ang revolver na dala upang makapagtanggol sa mga tulisan. May mga baril na malayo ang abot, ani ni Kabesang Tales. Ipinakita ni Simon ang mga alahas. Ilan dito ay kolyar na Cleopatra, singsing ni Sila, singsing ng senador sa Roma, singsing ni Lombel at hikaw ni Maria Antonieta. Ang hikaw ay may pag-asul na may gabutil na mais na brilyante. Naisa na ito ni Sinang ngunit 3,000 piso ang halaga. Nanlumo rin si Hermana dahil nais niya sana ito para sa birhen. Isinalaysay ni Simon ang halaga ng mga alahas na maaaring ang halaga ay pantubos sa isang anak na naging alipin, pagpapagamot ng napiping ama at pangbili ng mga lupain. Nagsikip ang dibdib ni Kabesang Tales na tinungo ang isang sulok ng kabahayan at nagmasid-masid na lamang. Sinabi ni Simon na maaari niyang bilhin ang hiyas na pinakaiingatan ng anak ni Kabesang Tales na si Huli, ang agnos ni Maria Clara. Iyon ang agnos na binigay ni Maria Clara sa taong ketongin at binigay naman ng taong may ketong kay Basilio upang matulungan nito si Basilio na mapagaling mula sa kanyang karamdaman. Dahil walang pambayad, ang agnos ang binigay nito sa binata na siyang binigay naman kay Huli. Lihim na ikinutuwa ni Simon ng gabing iyon ang kumalat na balita sa bayan. Ang pagkamatay ng prayle, tagapangasiwa sa lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito.
Hinanap ng mga Gwardiya Sibil si Kabesang Tales at nang hindi natagpuan ito, si Tandang Selo ang dinakip at dinala sa kwartel o tahanan ng mga sundalo. Created using Powtoon.